Mapagpalang araw, gabi, madaling araw, hating gabi sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kapatid, lahat-lahat na. So, kumusta po? So anyways, kung saan man pong sulok ng mundo kayo nandun, ay kumusta po at ingatan kayo ng Panginoon, gabayan ng Diyos sa lahat ng oras. At sa tuwing pong tayo magtitipon dito ay isa itong pagpapaalala na kasama natin ng Diyos. Lagi natin kasama. So, salamat po sa inyong matyaga na pagsubaybay. At, so, ngayon pong video na ito, ito isang magiging parang pinaka-outro o pinaka-conclusion yung about the adoption, yung pagkakaampon sa akin mula pagkabata. So, kung nasubaybayan po ninyo, mula dun sa unang ampon, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima. So, maaaring dito po yung makasama yung once and for all, isang pinakamatindi, yung pong adoption. Ang adoption na pang-anim talaga. Yung pong palima, yun yung, sabi ko nga na, siya yung pamilya na ginamit ng Panginoon upang ako'y mapagtapos ng elementary, ng high school, ng college, at siya din nagamit para ng Diyos para mapunta ko dito sa Canada. So, to make the story short, yung pong wali, isa ngayon ay hipag ko, at saka yung tsahin ng misis ko. Yun talaga yung, sila yung utak ng pag-sponsor sa akin. Dahil nga, yung skilled na, tawag dito, native repair person, native furniture, yung mga nagre-repair ng mga basket. Yun po yung isang naging susi kung paano ginawa ng Panginoon upang ako yung ma-sponsor dito sa Canada. Kasi yun po yung kakaibang skilled nung time na yun na na-approve ng Manpower Canada na ako na-sponsor nila. Yun nga, sabi ko, kung ako yung doktor, kung ako engineer, o kung ako yung ibang profession, maaaring hindi po ako nakapunta ng Canada. So may paraan po ang Diyos sa lahat na kung paano tayo kukunin. So kung ano yung kababa-baba ang iniisip natin na kababa-baba ang profession, yung pala yung gagamitin. Maggagawa lang ng basket at saka ng mga silya o yung mga handicrafts. Yung pala yung gagamiting tools ng Diyos upang madala ko dito sa Canada. Bagaman hindi rin naman yung talaga ang naging career kasi after a few years, after 3 years or 4 years, nag-proceed na ako sa it's more into technology, more into technology and maintenance mechanics and all those, mga PLCs, sa manufacturing po. So nag-iba din ang aking balik uli ako sa technology. Naging temporary lang yung about handicrafts. Sandali lang yun, mga 3-4 years lang yata yun. Then after, I'm back to technology again. So anyways, yun po yung susunod na mga video na magaganap ay something to do kahit po yung sa ating employment po. Paano ba naging buhay nun? Marami din pong mga inspiring video na may i-share ko. At ito'y makakatulong dun sa mga nagtatrabaho pa, o wala pang trabaho. Napakarami pong bagay na magiging mapupulot pong aral bilang isa pong magtatrabaho o kung kayo anumang pong professional inyong haharapin at hinaharap. Meron pong maraming mga ma-share ako sa aking experience. Maaring maging isang basihan din para tayo yung ating tumatag tayo bilang hindi lang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Lalo tingin po ay focus natin dito ay yun pong mabigyan ng lugod ang Diyos. Kasi anything po na makakatulong sa kapwa. Kasi dati talagang gusto kong magkaroon ng YouTube channel dahil sabi ko gusto kong kumita ng pera gusto ko talagang tumulong ng pera sa mga mahirap. Na-inspired ako dun sa mga tao na namibigyan ng pera sa Pilipinas dahil kumikita sa YouTube. Gusto ko rin yun, pero iba yung tayo po may authenticity, may kakaiba pong ginawa sa atin ng Diyos. Ngayon yun ang lagi kong tinanong sa Diyos. Sabi ko, alam ko ang paglilingkod sa Diyos ay yung paglilingkod sa kapwa. Yun ang isang part ng paglilingkod sa Diyos. So hindi lang para sa pamamagitan ng pera, kasi wala akong perang maipimigay doon sa mahirap. Gusto kong tumulong kasi galing ako sa mahirap. Napakarami po nang tumulong sa akin. So yun sabi ko, Lord, nag-ano ko talaga ng YouTube noon na iba't ibang ginagawa kong YouTube channel para sabi ko baka sakaling magba-viral o sabi
Sabi ko, gusto ko talaga yung magkaroon ako ng dumami pera ko. Sabi ko, gusto kong tumulong eh. Yung katulad ng ginagawa ng iba na halos talagang namimigay ng pera, no? Pero iba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, hindi mo kailangan maging mayaman para maglingkod, no? So, ito yung pinakaloob. Ang ibinigay po ng Panginoon ay ito pong online Bible study. At wala po akong perang naibigay, no? Walang pera kasi tama lang din yung sa akin, no? But yung pong nabuo po yung global online Bible study. Ang ating po mga kagrup ay nasa mga taga San Juan, Batangas, Laia, San Juan, Batangas, ilang dalawang parte ng Cavite, tsaka sa Parañaque, sa Maynila, yung iba nasa Riyadh, Saudi Arabia. So, ilan po yung nakakasama sa live Bible study. Tapos yung pong video na na-upload, so yung po yung nakakapanood. So, nawa po ito isang maging susi na tayo po yung mapalapit tayo sa Diyos, ano. Yun yung isang bagay na maaring maging makalugod sa Diyos, ano. Hindi lang financial, but yung pong, di ba, ito na-encourage tayo na makinig na salita ng Diyos. Kasi yung pakikinig po ng salita ng Diyos, it is doing the will of God. Yung pong isang ginagawa natin yung kaloob ng Diyos, tayo nakikinig o nagbabasa o nagiging involved sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. So ito na po yun. Hindi po kayang bayaran ito ng pera, itong pagtitipo natin dito at yung sa nakikita ko na ang banal na espiritu ay kumikilos dahil hindi po kayo makikinig dito kung ako lang ang mag-i-invite sa inyo. Alam ko po na ang nag-i-invite sa inyo ay ang banal na espiritu. Yun lang po ang tanging paraan upang may makikinig, may susubaybay. At kung dadating po ang panahon na kumita sa YouTube, bakit hindi? May bigay po tayo ng pera yan. Totoo po yun. If God's will, why not? Ano po? Pero sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan, pera lang ang iyong itulong sa kapwa, no? Maraming paraan ng Diyos. So, yun po yung hinakbangan ko. Sabi ko, sige, wala akong may pamimigay na pera, ano? Pero may time ako na i-share yung, basahin yung scriptures, ano? Mag-aral. At ma-encourage din about this na magbasa, na mag-aral, ano? Of course, may kanya-kanya po tayong pananaw sa buhay, pananampalataya. Pero ang aking pong focus dito ay yung may bahagi ko na yung ginawa sa akin ng Diyos at ginagawa sa akin ng Diyos na mapapatunayan ko na talagang napakabait po ng Diyos. Kung hindi po ganun kalalim ang maunuan natin sa Bible ay tuloy lang. Pero ang importante po yung lalo natin makilala ang Diyos at yung pong tayo ma-transform, mabago po yung buhay natin. Ano po yung ating pananaw sa buhay. Humility is the key of the ministry. Yun po yung isang yung pong pakumbaba, yun po ang isang susi, isa pong tools para tayo po ay magkaroon ng maglingkod sa Diyos. Yun po ang unang number one, yung pong pakumbaba natin po. At yun po yung tinuturo sa akin ng Diyos na magpakumbaba. At siyempre yun po magiging influence doon po sa laging makikinig, di po ba? So, kaloob yun ng Diyos. Number one po yung pakumbaba, yung unahin natin ang concern ng kapwa. So, yung pong 5 dagampon, na ako'y mahirap, inampon nila ako, ako'y itinuring nilang tunay na anak, minahal talagang sa kabila ng mahirap na bata, katulong, ampon, pero itinuring po nila akong tunay na anak, 5 beses. At yun nga pong pang-5 ay yung hanggang ngayon kasama ko po sila dito, nandito sa area namin sa Canada. Hindi lang namin napupuntahan dahil pandemic. But nandito din po sa buong pamilya nila nandito sa Canada. So, ang tangi ko pong pasalamat na magagawa ay yung maibalik ito. Ito lang pong maglingkod sa Diyos dahil ito lang po ang isang paraan na alam ko na para po sa Panginoon ito, para sa Diyos. At ito po, meron akong babasahin talata dito. Ito po yung pang-6 na nag-ampon sa akin, Pati kayo po inampun din, Hindi lang ako. Lahat po kayo. Sa Ephesians po, ito yung malimit na natin naging Bible study. Ephesians chapter 1, verse, simulan natin ng, verse 3. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. Tayo po yun, kasama tayo dito bilang Kristiyano po.
Bago pag nilikha itong sanlibutan tayo, pipinili na ang Diyos. Ano po? Number 5, verse 5. Ito po yung sinasabi ko sa inyong ultimatum. Pang-anim pong adoption na naganap sa buhay ko. Ano? Verse 5, Ephesians chapter 1, verse 5. Hindi lang po ako ang na-adopt na inampon, pati din po kayo. He predestined us for adoption to sonship. Sa totoo lang po, nung tayo makasalanan pa, wala tayo kay Christ. Hindi po tayo pamilya ng Diyos. Ayon po sa Bible. Ayon po sa Bible. No? Pero dito po tayo pala'y ano na pinaghandaan na, inihanda na, predestined ahead of time na tayo pala'y aampunin na tayo magiging anak sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, kung wala tayo sa Panginoong Hesus, ay hindi tayo maampun ng Diyos, hindi tayo yung adoption as a true family, God's family. Kung matatandaan po natin yung John 1:12, di ba? Sabi doon. Sabi niya, ang lahat ng tayo po ay those who are in Christ have the rights to become the children of God. Hindi pong ay those who believe Christ have the rights to become the children of God. Hindi pong i-take note, John 1:12. Dahil po sa Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano? Dito naman, ito yun. Confirmation. Tayo pala ay aampunin ng Diyos. Alam po ninyo ang adoption, yung po, ang term na adoption sa mga Hudyo nung araw. Ganun din, pag inadopt, pag sila po yung nag-ampun, yun po talagang ano yan, kung ano yung mana ng tunay na anak, ay ganun din ang mamanahin. Ganun din po sa Diyos. Tayo na po ng Diyos, kung ano po yung mana sa Panginoong Jesus. Ganun din ipapamana sa atin, dahil sabi dito, adoption ng sensitive anak sa pamagitan ng Panginoong Jesus in accordance with His pleasure and will. Ito po dahil sa kanya, yun ang gusto, yun ang nais ng Diyos. Yun ay hindi po dahil tayo po ay mabuting tao. Hindi po. Tayo po lahat ay makasalanan, pero yun po, inampun tayo. Ito yung sinasabi kong ultimatum na ginawang pag-ampun sa atin. O sa akin, pang-anay po ito. Ang nag-ampun sa akin, ang Diyos na. Sa totoo lang po, kahit sa sobrang hirap nung ako yung bata pa, yung pong panglimang nag-ampun sa akin, talagang nagbuhay mayaman po ako. Kasi kung ano po yung buhay ng mga pamilya nila, yung anak nila, ganoon din ako. Minsan lamang pa. Minsan lamang pa, no? Napakabait po nila. Napakabait ng Diyos. Ito ngayon ang matindi. Spiritual blessings na po itong ating tinanggap dito. Hindi lang naman po dito sa lupa. To the praise of His glorious grace which has freely given us the one He loves. Ibinigay ang Panginoong Jesus sa atin. Yun na nga po yun. Para lang po magkaroon ng kaganapan yung ang pag-ampun po sa atin ng Diyos, ay kinakailangan pong mamatay ang Panginoong Jesus upang mamatay doon ang ating kasalanan at tayo ay mapatawad. Siya po ang gagamitin upang mapatawad ang ating kasalanan sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Sa pagmamahal nga po ng Diyos, para lang tayo maampun niya. Namatay ang Panginoong Jesus. Pero talaga nung una po, tinatanggihan ko ba? Sabi ko, may nag-offer sa akin about Christ. Sabi ko, about born again, sabi ko. Bagong relihiyon na naman to. Pero, ay, wag po natin palampasin kasi sabi ko lagi, kung bigla na pong naputol yung supply natin oxygen, tapos natapos na. Naku, paano na to? Yun po ang reality. Kapag naganap po yun, kung dumating na po sa buhay niyo, may nag-share po ng gospel, about the gospel, about salvation, at tanggapin po ninyo. Baka hindi na uli bumalik yan. Ito po yung atin pong bigyan ng pansin, ano? At ito po maganda, verse 7, ha? And Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ito po dahil po sa yaman ng grasya ng Diyos. Tayo po may redemption, yung katubusan ng ating kasalanan. Kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito po, it's according, base po ito sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. Ito, may Tagalog pala ko rito 7. Kaya dito po ay salamat po sa inyong buhay. Alam ko, ako naniniwala po na it's God's will. Ganda yung God's will. No? Kasi, nandito kayo, di ba? Nakikinig kayo kasi nanonood kayo ng video. Kasi kung ako lang po ang mag-encourage sa inyo, sa totoo lang, hindi po. Wala pong kabuluhan ito. Alam ko pong ito para sa Diyos po ito. Alam ko pong kaya kayo sumusubaybayan po. Salamat po sa inyong buhay. Verse 7, yung nga po, Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob, di ba?
At ibinuhos niya sa atin ang kanyang karunungan at kaalaman. Kaya po naunawaan natin, we have the Spirit of God. Kaya po naunawaan po natin ang God's mind. Nababasa po natin, naunawaan po natin. Binuhos po sa atin eh. Hindi lang po wisik lang yung kaalaman dito. Basahin po dito. Verse 8, binuhos sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Verse 7, we have redemption through His blood. He loves us and His wisdom loves us. Binuhos. Hindi lang po, talagang tayo po sa karunungan po ng Diyos. Ibig sabihin ito, basahin po natin ang basahin at bibigyan po tayo ng karunungan ng kung ano po ang ipinapatgawa sa atin ng Diyos o tungkol sa Diyos. Ito binuhos na nga nasa Bible. Nasa Bible lang. Pero babasahin po natin para po tayo po makasama sa nabuhusan, di ba? Sama tayo dito. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kaloob ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ayun po, sabi, pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin. Bakit po ba mahiwaga? Kasi mahiwaga nga, isipin niyo, sa kasalanan natin ito, sa halip na tayo parusahan, tayo binigyan ng kapatawaran ng ating kasalanan para tayo magdala sa langit. Pahiwaga nun, di ba? Na hindi natin alam. Dahil all along the Bible, sa Old Testament po, puro mga Hudyo, Greek, sa mga Griego lang diyan at sa mga Hebrews o yung mga Samaritans po ang usapin diyan. Tapos tayo nakasama rito. Di ba? Purihin ng Panginoon po. So, nawa po ay tayo po ay minapapulot na aral dito. Hindi lamang po aral kasi pagpapala po ito. Pag-unawa natin sa Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dito po alam na natin dito ang future natin kasi isa sa katuparan ayon sa Panginoong Hesus. Ano man po yan, sisigurado ko sa inyo. Ito po hindi po natin talaga kayang maabot ng ating pangunawa kung yung pagpapalang ito. Ang hirap pong maabot. Verse 10, pagdating ng taktang panahon, layunin niyang tayo tipunin. Ayan, verse 10. Pagdating ng taktang panahon, layon niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at lupa at ipapasailalim ang mga ito kay Kristo. So lahat po isa sa ilalim din kay Kristo. So panahon ngayon, marami pang tumatanggi kay Christ. May kanya-kanya pa mga religion, but ganun din naman pupunta eh. Di ba? Ngayon pa lang pumunta na. Kung kayo po sinasama ng tinitipon yan, sumama na ngayon. Di ba? Pa kayo magpapa-atubili pa. Titipunin din naman eh. Baka bago, kung hindi kayo sumama ngayon, baka may pagdanasan pa kayo ibang hirap bago kayo kaya naghihintay pa ng peligro bago pa talaga pumunta kay Christ. Yung talagang desperado na sa problema. Ngayon pa lang sumama na kay Christ. Hindi po sa amin, kay Christ. Ngayon, kung nagkasama-sama tayo, praise the Lord, thank you Lord. Salamat po sa inyo pagsubaybay. Napaganda ito. Pagdating doon, verse 10, to put in effect when the time reaches their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Ibig nyo ngayon pa lang tayo, inabisuhan na. Inabisuhan na tayo. Kung hindi tayo nabisuhan at sa pahuli tayo inabisahan. Hindi ako na-inform eh. Ganun palang mangyayari. Hindi po ako na-inform eh. So nakakaawa po yung hindi pa na-inform nito ha. Kaya po nandito tayo ngayon. Ating pong inform yung mga tao na hindi pa na-inform kung ano yung biyaya ng Diyos. Yung grasya ng Diyos, ano? Lagi yung sinasabi talaga, it's not about recruiting the religion, ano? Kasi yun po yung narinig ko sa ibang mga... Sa atin po, hindi po. Sa atin po dito, ating ma-motivate, ma-encourage ang lahat na come to God. Ano po? At yung pong accept God's grace. Tanggapin po ninyo yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan nito, ano? Ngayon, kung kayo po ay natanggap na, nasa niyo ito. So, sama-sama naman tayo yung ipaabot naman natin ito sa iba, no? Wala pa. So, hindi po natin pwedeng suluhin ito, no? Salamat po sa inyong buhay. Ano po? Ayan, verse 11. Kami ay pinili ng Diyos mula sa pasimula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ito po yung mga apostol, mga disipulo. Sila muna unang pinili. Sila muna una yung mga apostol, no? Verse 11. Ayon sa kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay. Ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Ngayon, para yung mga unang tinawag, mga apostol. Yung ginawang apostol muna. At yun nga yung ginamit upang ito pa yung nasulat ang bagong tipan para sa atin. Ano po? Kahit nasulat. 12. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kalwalhatian.
sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin. Ayan, ha? So, kasama pala tayo. Kala ko dito mga apostol lang, ha? Hindi lang, mga apostol, ayan, no? Verse 13, nandoon. Sa pamamagitan ng Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ha? Ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ito yung nagdudulot ng kaligtasan. Itong narinig natin ito. Ito yung ibabahagi din natin, no? At sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinakong Espiritu Santo na bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ayun. Ako naniniwala tayo tinataka ng Banal Espiritu kasi nandito tayo eh. Ano po? Kasama tayo rito. Kasama tayo rito. Napaganda po eh, lalo na po kung basahin po din natin ng English, ano po? 13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. Yung pong magandang balita ng kaligtasan. When you believe, sumampalataya, no? You were marked in Him with seal, the promise of the Holy Spirit. Tandaan po natin ito, ha? Silyado po tayo dito ng Banal Espiritu, ano? Tandaan natin ito. Tayo marami po tayong narinig about tinasabi pong 666 na yan, yung pong mark of the beast na yan, sinasabi. Wala po tayong dapat ikatakot doon. Bakit? Kayo, nasa inyo kung gusto nyo matakot, pero ako hindi. Kasi silyado po ako ng Banal na Espiritu at kayo din. May sisilyo pa bang iba sa atin? May klase ba bang sealed na sabing tatatakan sa noo, tatatakan sa kamay? 666. Yung pong matatakot na gano'n, kulang lang po sa faith. Hindi pa po ba sapat yung pananampalataya natin sa Panginoon Jesus? Faith. Minsan naging topic namin yung natabing kinakatakutan ng mark of the beast na yan, 666, mga sealed na ilalagay, tatatakan. Pag hindi daw natatakan ay walang mabibili, hindi makakapamili. May story po yan, Revelation chapter 13, tungkol doon po sa mga Antichrist. Dadating ang panahon, yung taghirap, tagpighati. Mayroon daw dadating na yun, sa tribulation na tatatakan ka. Kapag hindi, pag wala kang tatak noon, wala kang tatak sa noo, wala kang mabibili, kaya mamamatay sa gutom. Pag natatakan ka noon, wala ka na. Kuha na yung hindi ka na makapunta sa kay Christ, may tatakan. Pero ito po tandaan natin, kaya kung tunay po tayo may paniniwala sa Panginoon, ang usapin po dito yung pananampalataya, no? So, hindi ko sinasabi sa inyo ito yun, no? Gawin nyo. Ang sinasabi ko dito ay yung aking pananampalataya kasi yun sinabi rito eh. Ako po iba ako eh. Hindi ko sinasabing ang pagtuturo po ibang klase. Kung ano po yung manifestation sa inyo ng ano ba yung sinabi sa inyo, anong unawa ninyo. So yun po yung para sa inyo. Kasi talagang sa pananampalataya po ang labanan dito. Pananampalataya po sa Panginoon Diyos, yung confident ko. Hindi po yung sa sarili ko, no? Kasi marami ako sa blind. Napakarami ko pagkakamali. Pero alam ko po kung sino may hawak na ang kaligtasan. Alam ko po kung sino may hawak na salvation. Hawak ng Diyos at saka ng Panginoon Jesus. Ay bakit ako mag-aalala sa mga mark of the beast na yan na 666? Tinatawag. Kulang po ang pananampalataya ng tao kung halimbawa natatakot pa ron. Believe in Christ and remain in Christ. Yan lang po susi. Believe. Tanggapin ninyo. Panampalataya, sumunod. Wala na pong ibang klase ng sealed na papasok pa sa atin. Sealed po tayo, sealed ng Holy Spirit. Ay pangako po yun sa atin. Mga ngako po ba? Diyos na hindi gaganawin. Kaya ako nagtataka doon sa mga ibang mga Christian na takot pa doon sa mga dadating mga great tribulation na sinasabi. Sino, nasa inyo, your choice, ha? Wala naman ako, wala ditong pilitan, ano? Pero yung pananampalataya ko, ako'y na kay Christ, hawak ng Ama, ang aking salvation at ng Panginoon Jesus, at sealed ng Holy Spirit. At ganoon din kayo, ha? Sino pa ba pwedeng umagaw sa atin? Who can be against us? Romans 8:31. God is with us. Who can be against us? Yun po ating matutuhan dito. Yung confident po natin na ang Diyos ay nasa atin. Dahil tayo nandito. Kung wala tayo dito, hindi tayo kasama. Hindi nila tayo sa usapin. Lagi tayong hinihila dito, mag-aaralan. So, salamat po sa inyong mga buhay, sa inyong mga time. Po. Verse 14, who is a deposit. Hindi po perang deposit yan. Guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory.
Yun po yung isa pong pagpupuri sa kanyang kalulugod. Para po sa Diyos ito. Hindi po gagawa ng isang bagay ang Diyos na papangako sa atin, hindi tutuparin. Nasa atin po, kung hindi natin tatanggapin, hindi tayo maniniwala, yun po ang problema. Ano po? So, nasa atin po tayo pong, ito pong ating pag-aaral dito ay, kaya na sinabi ko, I encourage everyone, basahin po ninyo yung Bible, kung ano po yung sinabi sa inyo, and then, yun na po yun. Hindi ko po, I don't want to be a false teacher or, false prophet, hindi natawag. Ang sa akin po ay ang aking encouragement, yung pong ginawa sa akin mabuti ng Diyos, at ang encouragement nga po, basahin din ninyo dahil buksan ng Bible. Ayaw ko po maging accountable sa maling teaching. I'm relying on the power of the Holy Spirit. I'm not trying to insist to anyone that, okay, this is ito talaga, yung sinabi ko. Sa inyo po mangungusap pa rin sa bawat isa na bibigyan ng kalinawan kung ano talaga yung mensahe sa bawat isa sa atin. Ano? Ang masasabi ko lang sa akin, yung aking testimony na alam ko pong hawak ng Diyos sa mga kaligtasan at ng anak ng Panginoong Jesus at silyado ng Banal na Espiritu. Ano pang ipag-aalala ko? So yun po yung pang-anim na nag-adapt sa atin. Nag-adapt sa akin na inadapt ako ng Diyos. At inadapt din kayo. So dinami-dami po ng haba ng kwento na talagang sa adoption pong napuno ko mula bata. Ito ang once in ultimatum po itong pagkaka-adapt. Dahil ito po dito sa lupa, habang ako po inadapt dito ng Diyos sa lupa, bawat sa atin. So, bilang tayo po i-adapt, ang gagawin po natin dito ay atin pong ihahatid yung magandang balita, atin pong ibabahagi yung ginagawang mabuti ng Diyos sa ating buhay. Na siya po ang mabibigyan ng parangal, yung the people, na sila pa yung makuha yung atensyon na bigyan natin ng time ang Diyos. Ano po? Mangungusap sa inyo individually ang Diyos. Ano? At ito po yung nagaganap, tuloy tayo magtitipon dito. Ito po yung adoption. Ito sa ngayon, ang ating gagawin dito ay susunod lang po, makinig ng kanyang salita. Ihatid yung magandang balita tungkol sa Panginoong Jesus, yung kaligtasan. Of course, ang katuruan po ng Panginoong Jesus ay susundan po natin yon. Nandun po yung tuturuan tayo na hindi tayo maging makasarili. No? Hindi tayo maging makasarili. Kaya tayo ay yun po ituturo sa atin. Ano? So, yun po yung finalize po yung ating adoption. Ano? Tayo po inampun. Tayo po kapamilya ng Diyos. Dati po hindi tayo kasama dun dahil sa kasalanan natin dati. Nung mapatawad po ating kasalanan, pamilya na tayo ng Diyos ngayon. So muli po, ay kung meron pa kayong pwede po kayong mag-private message, concern, again, by the guidance of the Holy Spirit, tayo po yung gagabayan. At babasahin lang po natin, kasi pag may tanong po kayo, hindi babasahin ko ang Bible, then kung ano po yung sinabi sa Bible, hindi po yung ating pagbabasihan, ano po. At saan man po kayong sulok ng mundo, kayo po, isang pamilya tayo brother and sisters in Christ, ano po. Ating pong panalangin sa bawat isa ay gabayan at ingatan tayo at ang ating mga mahal sa buhay. At ang lahat po ng bagay nito ay para sa kalulugod at ikapupuri ng ating Diyos Ama na nasa langit, ang Panginoong Jesus na tagapagligtas, sa gabay po ng Banal na Espiritu Santo. Amen. So, pakishare lang po itong video kung sa inyo po if it makes sense. Ano po? Share po at baka sakali pong sila sa ganung paraan makakilos din ang Diyos sa kanilang buhay. Ito po lang ang ating may bagahagi at sabi ko wala po kung I have no silver and gold, sabi po na Apostle Peter. Pero napakayaman po natin ng spiritual blessing na galing sa Diyos, yun po ang ating ibabahagi. God bless po sa lahat. Marami pa pong video darating. Salamat. Subaybayan po natin. God bless.